Celebox. Sa bahay ng Don Marcelino ay sinikap ni Peach na mabuhay sa kawalan ng magulang na maaaring umagapay sa kanya. Sa edad na 23 ay itinayo niya ang sariling mga paa para lang matugunan ang pangangailangan ng abuelang may sakit. Ayos lang ako, Lola. Kayang-kaya ko pa pong magtrabaho para sa'yo. Kumain ka ng marami para pag alis ko mamaya ay busog ka na. Uuwi din ako ng maaga, kaya huwag ka nang matakot, okay? Sa isang iglap lang ay nawala sa kaniyang dignidad na pinakaiingat-ingatan nang minsang maangkin siya ng isang binatang CEO na si Damian Rosales. Dahil lang nalaman niyo na naghahanap si Lola ng mapapangasawa ko. Kung ano-ano na lang ginagawa niyo para mapansin at mapagbigyan ko. Umalis ka na bago pa uminit ang ulo ko. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Nakakabwisit. Hindi niya ba alam kung gaano kahirap ang mag-manage ng gantong negosyo? Siya kayang lumakad araw-araw para i-check ang bawat pwesto at meet shop na pag-aari nitong mga buwisit na Rosales na to. Oh, bakit? Ano na naman bang problema? Takang tanong ni Peachy sa kaibigang si Laila. Ito ang nagpasok sa kanya sa palengke bilang tagabantay ng meat stand noong nakaraang taon. Ang papa kasi nito ang isa sa mga tauhan ng mga Rosales na nagmamanage ng meat shop at katayan sa bayan na kanyang kinalakihan, ang Don Marcelino. Si papa kasi, nagalit na naman dahil nalate akong i-check yung mga karne na ipapadeliver sana sa branch doon sa Batangas. Hindi naman ako na-inform kagabi na kailangan ko na namang pumunta doon sa katayan. Puyat ako dahil sa inventory at kailangan na namang magising ng maaga dahil sa dami niyang pinapagawa. At kung hindi ko rin naman gagawin, siyang papagalitan ng boss niya. Naintindihan kita. Halika, maupo ka. May baon akong masarap na all-season juice na sigurado magpapalamig dyan sa ulo mo. Pero teka, ano ba yung papeles na hawak mo? Nakabusangot na umupo si Laila sa upuan niya. Kaedad niya lang din ito, kaya lang magkaiba sila dahil kikay itong mag-ayos. 23 years old na, pero kung manamit, akala mo'y 16. Hindi ganoon katangkad, kaya naman napaka-cute tingnan kapag nagsusuot ng palda. Kahit galit, ay napaka-cute pa rin. Habang si Peachy sa edad na 16, ay dalagang-dalaga ng tignan. Ang sabi-sabi ay may lahi raw ang lolo ng yumao niyang papa. Namana niyang foreign blood, kaya matangkad siya. Magandang kurba ng katawan. Malaman pero hindi rin mataba. Maputi at makinis rin ang kanyang balat. Kaya ngayong 23 na siya, mas lumalabas lang ang tunay niyang kagandahan. Property contract to na pagtatayuan na naman ng bagong branch. Ewan ko ba, bakit si Papa na lang lagi ang inuutusan? Itong si Papa ay ako lang din ang nakikita. Kailangan na naman itong ihatid sa office ng anak ng boss niya, na siyang bagong CEO ng Rosales Corporation. So, aalis ka na naman yan. Kaya nga ako nagpunta rito sa'yo. Pwede bang ikaw na munang maghatid? Pagod na akong bumiyahe eh. Ako na munang bahala rito sa palengke. Wala namang masyadong bumibili, di ba? Oo, medyo konti lang naman. Sige, ako nang bahalang maghatid niyan. Isinama mo na ako ron dati, kaya alam ko nang pagpunta ron. Hay, salamat. Buti na lang nandyan ka. Kung hindi, pass out na ako. Mula sa palengke, 10 minutes ang magiging biyahe patungo sa main office ng Rosales Corporation. Maraming negosyong mga ito. Isa ang mga Rosales sa mga may impluwensyang pamilya sa bayan nila. Kilala ang mga ito bilang top 1 taxpayer. Mabilis na narating ni Peachy ang main office. Pagkarating sa loob ay front desk na agad ang sumalubong sa kanya. Pero walang tao ron. Pagtingin niya sa note na nakapatong sa mesa, ay nalaman niyang lunch break na pala. Plano ni Peach na maglibot-libot na lang sa building para makita ang hinahanap niya. Nang isang matangkad at matikas na lalaki ang lumabas mula sa elevator. Kaagad na lumapit si Peachy at nagtanong. Hello po,
Alam niyo po ba kung nasa ng office ng owner? Ikaw na ba yun? Po? Ang bagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay. Halika na sa taas at kailangan na ni boss. Wala sa sariling nagpatianod si Peachy sa lalaki. Nang nagmamadali siya nitong hinila, papasok sa elevator. Naisip niya na baka nga kanina pa hinihintay ang papeles na ipinadala ni Laila sa kanya. Mabuti na lang at hindi na siya nag-ikot pa dahil masyadong malaki ang building para hanapin ang office ng CEO. Sa ikalimang palapag ay tumigil ang elevator. Nabasa niya sa signage ng pintuang Office of the CEO. Sige na miss, pumasok ka na sa loob. Utos sa kanya ng matikas na lalaki na ikinatango niya lang. Ito mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Maaliwalas ang buong opisina dahil nakabukas ang mga kortina. Kaya naman malayang nakapasok ang sinag ng araw mula sa malapad at malinis na glass wall. Sa labas ay makikita ang maganda at hindi gaanong naglalakihang mga building sa bayan nila. Walang tao? Iiwan ko na lang kayo dito sa mesa? Tama, iiwan ko na lang para naman makabalik agad ako sa palengke at nang makapagpahinga pa ng maayos si Beshi Wap. Humakbang si Peachy patungo sa mesa. Akmang ilalapag niya na sana ang papeles sa mesa pero isang malakas na kalabog ang gumulat sa kanya. Ano ba yun? Natatakot niyang tanong sa sarili. Lalabas na sana siya ng makarinig ng baritono, ngunit nahihirapang tinig mula sa kung saan. Ano ba ito, mamita? Bakit ba lagi niyo lang ito ginagawa sa akin? Kumunot ang noo niya. Sa labis na kuryosidad ay hindi niya magawang ihakbang palabas ng office ang kaniyang mga paa. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kaniyang mga mata nang makitang sumulpot sa harapan niya ang isang lalaki na lumabas mula sa pinto sa bandang kanan niya. Nakayuko ang lalaki kaya hindi niya makita ang kabuuan ng muka. Nahihirapang maglakad at para bang lasing, pasuray-suray. Suot nito ang suit, eleganting relo at mamahaling sinturon na nagsasabing isang bigating tao itong kaharap niya ngayon. Kahit hindi nakatayo ng matuwid, alam niyang matangkad ang lalaki at brosko ang pangangatawan. Nakatayo lang si Peachy habang pinapanood itong lumapit sa table. Nang makalapit na sa mesa, ay nag-angat ito ng tingin. Kaya naman tila bumagal ang oras ng tuluyang makita ang mukha nito. Agad na nagtagpo ang kanilang mga mata. Yan? Kilala niya. Kilala niya ang lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Lumabas ka na. Hindi kita kailangan. Sabihin mo kay mamita na pinagtatabuyan kita. Hindi nito natapos ang sanay sasabihin dahil napabitaw sa pagkakakapit sa mesa. Bumagsak ito sa sahig at napahiga roon. At dahil likas na may mabuting puso at matulungin, hindi nagdalawang isip si Peachy na lapitan ng lalaki. Teka, napano ka? Hala, ang init mo! Medyo mabigat ang katawan ng lalaki, kaya nahihirapan siyang alalayan itong makaupo. Umalis ka na. Kung ayaw mong angkinin kita rito. Bulong nito sa gilid ng tenga niya na naghatid ng kakaibang kiliti sa buong sistema ni Peachy. May lagnat ka. Kailangan mong madala agad sa ospital. Halika, tumayo ka. Tutulungan kitang... Hindi ko kailangang pumunta ng ospital. Pinilit nitong umupo ng maayos. Kaya naman bahagyang lumayo si Peachy. Sabay silang tumayo. Inayos nito ang postura at tiningnan siya sa inaantok na mga mata. Pagkatapos ay humakbang palayo sa kanya. Pero talagang nabubuwal. Kaya muling lumapit si Peachy sa binata at inalalayan itong maglakad. Namangha siya dahil isang napakagandang kwarto pala ang nasa likod ng dingding. Napakalinis at mabango sa loob. Sa halip na sa kamay dumiretso sila sa nakabukas na pinto. Bumungad sa kanila ang magandang shower room. May malaking bathtub pa sa gitna. Ibinagsak na niya ng katawan sa bathtub na puno ng bubbles. At kahit nakaalalay pa rin siya, maging siya'y
bumagsak sa ibabaw ng tiyan nito. Sinabi kong umalis ka na. Naintindihan mo? Hindi basta-bastang nawawalang init sa katawan ko. Kahit pa nakabaon ang katawan ko sa tubig. Kaya alis na. Yan, kailangan mo ng tulong. Dadalhin kita sa Hindi natapos ni Peachy ang mga sasabihin nang maraha siya nitong kinabig sa batok. Ni hindi niya magawang kumurap nang bumagsak siyang muli sa katawan nito. Pero sa pagkakataong yun, nagdampi na ang kanilang mga labi. Ganyang tulong ang kailangan ko ngayon. And you came here for that, right? Handa mong gawin yan para sa pera. Ano? Fine, let's do it. Nandito ka na rin lang. Then play with me. Marahas at mabilis na muling pinaglapit ni Yanya ng mukha nila. Muli nagtagpo ang kanilang mga labi. Gumapang na rin sa katawan niya ang malilikot nitong kamay. Kaya napapasinghap siya. Hindi siya makakahinga kung hindi niya rin igagalaw ang mga labi. Peachy, anong ginagawa mo? Bakit ka nakikipaghalikan sa kanya? Bakit mo siya hinahayaang hawakan kanya ng ganito? Nalilitong tanong niya sa sarili. Pero ang mga labi niya ay may sarili yatang utak. Patuloy lang sa ginagawa. Ayaw tumigil. Hindi ito tama. Muli niyang pagkastigo sa sarili. Pero huli na ang pagrireklamo niya dahil mabilis na nahubad nito ang kaniyang blouse. Tumilapon ang mga botones na yon sa sahig ng shower room. Yan. Ha? Hello Kitty? Nag-init ang mukha ni Peach nang niyuko niya na ang dibdib niya. Nakita niyang Hello Kitty nga ang design ng kanyang bra. Gusto niya na lang mamatay sa sobrang hiya. Ano namang magagawa niya kung paborito niya si Hello Kitty mula pa noon? Pati nga ang mga damit niya, Hello Kitty ang design. Magsasalita pa sana siya para sabing hindi yun ang pinunta niya roon. Pero nagmamadali ang bawat kilos ng lalaki. Para siyang nalalasing at nawawala sa katinuan sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Lalo na noong pisilin nito ang sensitibong parte ng dibdib niya. Tuluyang nawala sa sarili si Peachy. Ni hindi nga niya namalayang nakabalik na pala sila sa loob ng kwarto. Nakahiga sa kama at hinahayaang angkinin ni Yanya ng buo niyang katawan. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nagpadala siya sa makamundong pagnanasa. Hindi niya rin maintindihan kung bakit pinaubaya niya ng ganon-ganon na lamang ang kaniyang sarili sa lalaking matagal nang nawala sa kaniyang sistema. Gamot na naman! Ano ka ba, Peachy? Puro na lang gamot ng matandang yan ang nabibili mo dun sa sahod mo. Hindi mo ba naiisip ang ibang mga kailangan natin dito sa bahay? Ang matinis na tinig na yun ni Chang Lagring ang nagpatigil kay Peachy sa ginagawang pagpapakain kay Lola Kunsing. Na-stroke si Lola Kunsing 2 years ago nang mawalang mga magulang niya dahil sa aksidente. Noong elementary pa lamang siya ay ang kaniyang abuela na ang tumayong magulang niya. Kaya ngayong nagkasakit na ito at hindi na makapagsalita at makalakad, ay siya na rin ang gumagawa ng paraan para humaba pa ang buhay nito. 6:00 na ng umaga, kailangan niya itong asikasuhin dahil buong araw na naman siyang mawawala. Trabaho sa umaga at nag-aaral naman siya sa gabi. Chang, alam niyo kung para sa gamot ni Lola yung natitira kong sweldo. Ang sabi ng doktor, hindi siya pwedeng maubusan ng maintenance kasi. Yan ang problema sa yung gaga ka. Naniniwala sa mga hayop na doktor na yan. Alam mo na nga pinipirahan ka lang. Pagod na rin ako sa pag-aalaga riyan. Kung ibigay mo na lang sa akin, pangsugal ko. Malay mo, jumakpat pa tayo. Kayo pa ho ang pagod sa pag-aalaga sa kanya? Hindi ka dapat makaramdam ng pagod, Chang. Dahil hindi mo naman naaalagaan ng maayos si Lola. Sobra pa po sa kalahati ng sahod kong kinukuha nyo. Dapat lang ay alagaan nyo siya ng maayos. Dahil inaho siya ng asawa nyo. Wala akong pakialam kung biyanan ko man siya o hindi. Ipinagmamalaki mo yung sahod mo na kulang pa sa lahat ng paghihirap ko noon sa tiyuhin mong hindi ako mabigyan ng anak dahil baog. At hanggang ngayon ay hindi pa nagpaparamdam. Akala mo ba, madali lang alagaan ng punyetang yan? Dapat nga akin lahat ng sahod mo. Kung pagbayarin ko kaya kayo ng upa sa bahay na to. Oo, bahay ito ng tiyuhin mo, pero asawa niya ako. Ako lang ang may karapatan dito. Ano, magbibigay ka o
Lalayas kayong dalawa rito. Mamili ka! Hindi nagawang umimik ni Peachy. Nagsibagsakan na lang ang mga luha niya nang maramdamang inabot ng mainit na palad ni Lola Kunsing ang kaniyang kamay. Kailangan ko ng perang pang-grocery mamaya. Siguraduhin mong may bibigay ka. Kung hindi, papatayin ko sa gutom yang lola mo. Dagdag pa ni Lagring at nagtungo na ito sa kwarto nito para matulog dahil buong gabi na namang nagsugal. Wala lang yun, Lola. Huwag mo na pong isipin, ha? Ayos lang ako. Kayang-kaya ko pa pong magtrabaho para sa'yo. At saka huwag ka na rin mag-alala kay Chong Lando. Babalik ko siya. Tinawagan ko na po ang agency nila at sinabing may progress ng paghanap sa kanya sa Manila. Kumain ka ng marami para pag alis ko mamaya ay busog ka na. Uuwi rin ako ng maaga, kaya huwag ka nang matakot. Okay? Nang umagang yon, ay masama ang loob na pumasok sa trabaho si Peachy. Sinabayan pa ng pag-aalboroto ng tiyan niya dahil sa nakain nilang panis na ulam kahapon ni Laila sa may karinderya. Oh heto, inumin mo. Binilhan ako ni Papa ng gamot kagabi. Alam mo naman yun, ayokong umabsent kahit nagkakadayariya na ako. Kainis talaga. Maayos na rin naman ang pakiramdam ko ngayon. Hindi nga ako nakatiis at inaway ko kanina yung tagaluto dun sa karinderya. Nasa loob na sila ngayon sa meat shop kung saan siya na-assign. Oo, hindi na sa palengke nagtatrabaho si Peachy. Karne pa rin naman ang tinitinda niya, pero hindi na siya naiinitan. 2 buwan ang nakalipas mula nang nailipat siya roon. Buti ka pa maayos ng pakiramdam mo. Ako, nasusuka na naman, tapos wala pa akong dalang tubig. Sige na, bibilhan na kita ng tubig para naman mainom mo yung... Uy, teka! Bulalas ni Laila dahil bigla na lang siyang naduwal. Talagang masama ang naging epekto sa kanya ng panis na pagkain. Dali-daling tumakbo si Peachy sa banyo para sumuka, pero puro laway lang din naman ang sinuka niya. Pagkatapos ay pinagpawisan na tumayo siya. Inalalayan siya ni Laila na lumabas ng banyo. Pareho silang natigilan nang makitang may nakapasok na palang customer. Pili lang po kayo mga sir. Ay, nako Boss Rocco, ikaw pala yan. Good morning po Sir Damian. Welcome po rito sa branch. Nakakunot noon na kinikilala ni Peachy ang 2 lalaki na kakapasok pa lang sa meat shop. Teka, pamilyar ka sa akin. Parang nakita na kita dati. Sabi ng lalaking matangkad at may kalakihan ng katawan. Kung hindi siya nagkakamali ay ito ang lalaking bigla na lang humila sa kanya papasok sa office ng CEO ng Rosales Corporation. Siya ba? Kaibigan ko, Boss Rocco. At saka isa siya sa mga employee rito sa meat shop. Lumipat ang tingin nito sa lalaking katabi. Kaya naman, napatingala na rin sa katabi nito si Peachy na kanina pa palang nakatitig sa kanya sa nanliliit na mga mata. Itim na suit na naman ang suot nito. May puting panloob at itim na necktie. Nasa kabilang bulsa ang kabilang kamay. Bumaba ang tingin niya sa makintab nitong sapatos. Nang muli siyang mag-angat ng tingin, ay nakita niyang malamlam nitong mga mata at umawang ang kaniyang bibig. At natuod na lamang si Peachy sa kinatatayuan nang maalala kung sino itong lalaking kaharap niya ngayon. Walang iba kung hindi ang lalaking pinag-alayan niya ng katawan. 2 buwan ang nakalipas pero malinaw pa rin sa alaala niya kung anong nangyari. Ramdam niya pa rin ang bawat haplos nito sa buo niyang katawan, ang paglapat ng mga labi nito sa kanya at ang marahas nitong pag-angkin sa kanya na naging dahilan pa noon kung bakit nagpa-check up siya sa ospital dahil marahas ang pagkakapunit sa pinagkakaingatan niyang pagkababae. Tama Sir Damian, hindi ko maaaring magkamali. Siya yung babaeng... Uy, matutumba siya! Hindi na narinig ni Peachy ang mga sumunod na sinabi ng lalaki dahil bigla na lang umikot ang paningin niya at nawalan siya ng ulirat. Besh! Naku, buti naman at nagising ka na. Grabe, sobrang pinag-alala mo ko.
Nag-aalalang tinig ni Laila ang bumungad kay Peachy nang magising siya. Nasaan tayo? Ta kanyang tanong nang makitang puting kisame ang nasa ibabaw niya at napapalibutan sila ng puting kurtina. Nasa ospital tayo. Nawalan ka ng malay kanina. Naroon pa naman sina Boss Rocco at ang anak ng owner ng meat shop na si Sir Damian. Kakabalik niya lang galing New Zealand. Natatandaan mo pa ba siya? Schoolmate natin siya nung high school. Mabuti nga't naroon sila kanina. Silang naghatid sa'yo rito sa ospital. Ganun ba? Oo, umalis din kagad dahil may mahalagang lakad daw. Hoy, bakit hindi mo sinabi sa akin? Buntis ka pala. Hindi mo man lang ako sinabihan. Kaibigan ba talaga kita? Buntis? Gaga, oo. Ano bang pinagsasabi mo? Ano ka ba? Huwag mong sabihing hindi mo alam. Ang sabi ni Doc, 7 weeks na raw ang tiyan mo at maselan ka raw dahil mahina ang immune system mo. Nasa rounds pa siya at babalik maya-maya para i-refer ka sa isang OB-GYN. Beshiwap, sino ha? Sino bang nakabuntis sa'yo? Sinong ama niyang dinadala mo? Wala ka namang sinasabi sa akin At saka, wala rin akong alam na naging boyfriend mo. Mula ng mga fetus pa tayo. Napaiwas ng tingin si Peachy. Kahit kasi best friend niya si Laila, ay hindi niya kailanman sinabi rito ang nangyari sa kanya at sa lalaking may-ari ng meat shop na pinagtatrabahuhan nila. Para sa kanya, ay isa lang yung nakakahiyang sikreto na hindi dapat malaman ng iba. At hindi niya naman alam na hahantong pala sa ganito. Hindi ako buntis. Baka nagkakamali lang yung doktor. Hindi pwedeng buntis ako. Beshi Wap, imposible namang magkamali siya. Habang tulog ka, nagsagawa sila ng test. Pagkatapos ay sinabi sa akin na buntis ka raw. Maging ako hindi rin makapaniwala Wala akong kakilala na pwedeng makabuntis sa'yo. Alangan namang butiki sa bahay niyo. Mas hindi ka panipaniwala yun, di ba? Hindi siya nakaimik. Humingi siya ng tawad kay Laila kung bakit hindi niya pa maaaring sabihin dito kung ano ang nangyari. Mabuti at naintindihan na rin naman siya ng kaibigan. Basta, kung sino man yung butiking nakabuntis sa'yo o kung ipis man yan, ipaalam mo na agad sa kaniyang sitwasyon mo, okay? Kailangan niyang malaman dahil karapatan niya yun at dapat ka lang niyang panagutan. Naintindihan mo? At huwag mong pag-iisipan o gagawin ng masama ang bata. Inaanak ko rin yan. Pagkalabas sa ospital, ay pinag-isipan ni Peachy ang mga sinabi ni Laila. Nagpasya siyang kausapin na lang si Yan at ipaalam dito ang kalagayan niya. Ilang araw na naghihintay siya sa labas ng kumpanya ng mga Rosales. Pero hindi niya naabutan ang binata. Lagi itong may mahalagang lakad. At nang tuluyan niya itong maabutan, ay siya namang paglabas nito sa kumpanya. Para na naman daw sa isang meeting. Papasok na sana ito sa loob ng kotse nang maagap niyang napigilan. Yan! Napalingon ang binata sa kinaroroonan niya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay nakita niyang pagtataka sa mga mata nito. Maya-maya pinanlaki ang mga mata na para bang sa wakas ay naalala siya. Ikaw? Oo. Ako nga. Pwede ba kitang makausap? Bakit? Supladong tanong nito. Kasi... Tungkol ba ito sa nangyari 2 months ago? Tama. Naalala mo pa rin ba yung nangyari? Of course. Basta mga babaeng binabayaran ng lola ko. Madali ko lang matandaan. Dahil ayaw kong lumalapit ulit sila sa akin. Binigyan na kita ng pera, di ba? Bakit narito ka ngayon sa harap ko? Malaki yun. Hindi yun magiging kulang para sa isang gabi lang. Parang nagkaroon ng bikigang lalamunan ni Peachy dahil sa kanyang narinig. Prangka itong magsalita. Ang makakapal na kilay na nakaangat ay nagsasabi kung gaano ito kasuplado. Ang totoo ay hindi niya kinuha ang pera at card na iniwan ito sa ibabaw ng kama bago siya iwan sa loob ng office nito. Nagkakamali ka. O baka naman kulang pa yung mga iniwan kong marka at ang ginawa ko sa katawan mo. Sir, buntis ho ako. What? Hindi niya nakinaya ang mga pangiinsulto nito. Kaya sinabi niya na lang kung ano talaga ang pake niya. Nagbibiro ka ba? Hindi ho. Ito ang ultrasound.
7 weeks na akong buntis. Kabadong inabot niya kay Yanya ng ultrasound, result na sinagawa sa kanya bago siya lumabas ng ospital. Sandali namang tumitig sa papel ang binata, pero umawang ang bibig ni Peachy nang bigla nito yung inapakan sa lupa. Wala akong panahon sa kalokohang to. Pero totoo ang sinasabi ko. Buntis ako at ikaw ang ama. Hindi ko siya kayang buhayin ng ako lang. See? Lumabas din. Kung ano talagang bakay mo. Akala mo ba, ikaw lang gumagawa ng bagay nito sa akin? Marami kayo. At sanay na ako, miss. Dahil lang nalaman nyo na, naghahanap si Lola ng mapapangasawa ko. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nyo para mapansin at mapagbigyan ko. Umalis ka na bago pa uminit ang ulo ko. Pero nagsasabi ako ng totoo. Buntis nga. My love, Damian. Oh, I miss you so much. Tara na, mag-shopping na tayo. Naghintay ka ba ng matagal ha? Sorry, inayos ko pang mga makeup ko. Kailangan lagi ako maganda para sa'yo. Naghanda talaga ako para sa date na to. Pinanood ni Peachy kung paano humalik sa pisngi ni Yanya ng napakaganda at napakasexing babae na parang modelo ang dating. Nakita niya rin kung papaanong pumulupot sa manipis na bewang nito ang maugat na braso ni Yanya. Pumasok sa loob ng kotse ang dalawa. Naiwan naman siyang nakatayo roon habang unti-unting nagsisibagsakan ng mga luha. Hindi siya nasasaktan para sa sarili, kung hindi para sa munting anghel na dala niya sa sinapupunan. Hindi niya alam paano ito ilalabas sa mundo at kung paano niya gagampanan ang pagiging ina, gayong hindi pa nga siya handa sa ganoong mga bagay. Tapos ang ama naman nito ay may mahal ng iba. Hindi niya tuloy maiwasang kamuhian ang sarili. Sa mga sumunod na araw ay mas lalong lumala ang nararamdaman ni Peachy. Lumala ang morning sickness niya. Maging ang kaniyang tiyang lagring ay napapansin na rin ang lagi niyang pagsusuka sa bawat umaga. Hoy, Peachy! Umamin ka nga! Buntis ka ba ha? Masama lang ho ang pakiramdam ko, tiyang. Anong masama eh? Halos 1 linggo ka ng ganyan. Nako, sinasabi ko na nga ba't hindi ka makakatapos sa kolehiyo at mabubuntis ka katulad ng ibang malalanding kabataan dyan. Ni wala akong nakilalang boyfriend mo at mabubuntis ka ng ganon-ganon na lang. Nasa loob din pala ang kulo mo eh. Tahimik na inayos na lang ni Peachy ang baon niya. Ayaw niyang sumagot at baka mas sumama pa ang pakiramdam niya. Sino? Sinong nakabuntis sa'yo? Sabihin mo nang makausap ko. Aba, dapat lang na humingi tayo ng dowry. Hindi na libre ang pag-aasawa ngayon. Sabihin mo na 100,000 ang hinihingi ng lola mo. Alis na ho ako. Kayo na hong bahala kay lola. Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa natin napag-uusapan ng dowry mo! Peachy! Hoy! Hindi pinakinggan ni Peachy ang asawa ng tiyuhin at nagdali-daling lumabas na ng bahay. Pagdating sa shop, ay si Lailang naabutan niya. May dala itong mga pagkain. Umuusok pang mga yon. Oh heto, kumain ka ng maayos. May dala akong sabaw at paborito mong adobong manok. Masarap to, si mamang nagluto. Kapag hindi mo naubos ay magtira ka para mamayang tanghalian. Ayokong magutom yung inaanak ko. Salamat, Beshiwap. Paano na lang kaya ako kung wala ka sa tabi ko? Talaga, sunerte ka sa akin, Day. Kaya huwag mo na akong tinataguan ng sikreto dahil ako lang naman ang laging nandito para sa'yo. Sinabi niya na rin sa kaibigan ng tungkol sa pagbubuntis niya at kung sinong ama nito. Gulat na gulat si Laila dahil hindi raw basta-bastang pamilya ang kinabibilangan ng daddy ng magiging baby niya. Bukod sa nag-iisang apo, ay nakapangalan din dito ang lahat ng yaman ng pamilyang Rosales. Kumain si Peachy habang wala pang customer at habang kumakain ay bigla na lang bumukas ang pinto. Umawang ang bibig niya sa gulat nang makitang iniluwanan ng ama ng magiging anak niya. Kasama nito ang lalaking nanghila at nagpapasok sa kanya sa loob ng office ng binata. Walang emosyon sa mukha na lumapit si Yanyan sa kanya. Ang kabilang kamay ay nasa bulsa na naman nito, nakasuot na para bang lagi na lang may executive meeting. Sir Damian, magandang umaga ho. Bati ni Laila sa gulat na tinig.
Pero hindi ito binati pabalik ni Yan Yan. Nakatitig lang ito sa kanya. Oo nga boss, siya yung babaeng pinapasok sa office mo. Hindi ako maaaring magkamali. Kilala mo pa ako, miss? Oo. Buntis ka ba talaga? Nakita mo naman dun sa ultrasound na inapakan mo, di ba? Then, you have to go with me. Ano? Sasama ka sa akin. Magpapa-paternity test tayo. Paternity test? Yes, para makasigurong anak ko nga talaga yung dinadala mo. Lihim na napalunok si Peachy sa narinig. Nang sulyapan siya ni Laylay tumango ito, na para bang sinasabi na pumayag siya at wag nang sayangin ang pagkakataong yun. Sige, pumapayag ako. Kailan ba gagawin ang test? Right now. Aha? Pero may trabaho pa ako. Iwan mo. Let's go. Bumilis ang pintig ng puso ni Peachy nang inilahad nito ang kamay sa kanya. Pero nang maalala ang nangyari noong nakarang araw at ang mga nasabi nito, pati ng paghalik dito ng girlfriend nito ay nagpatiuna na lang siyang maglakad palabas ng meat shop. Sir, paano nga kung talagang anak niyo yung dinadala ni Miss Meat Shop? Tanong ni Rocco kay Damian habang nasa labas sila ng ospital kung saan gagawin ang paternity test. Si Rocco ay matagal na niyang bodyguard mula pa man noong nag-aaral siya sa New Zealand. We are not sure, Rocco. Kaya nga gagawin ang test. Nabibingi na ako sa pagbubunga nga ni Mamita kung bakit baka sinabi mo sa kanya na may nangyari sa amin ng babaeng yun at nagkamali ka pa ng babaeng kinaladkad sa office. Nakangiwing umiwas ng tingin si Rocco nang sinaman siya ni Damian ng tingin. Pasensya ka na boss. Akala ko kasi siya yung binayaran ni Madam eh. Teka, balik tayo dun sa tanong ko. Paano nga kung totoong ikaw ang ama? Nasabi mong hindi ka nakapagsuot ng kondom nun, di ba? Sa sobrang panggigigil sa kanya. Wala akong sinabing nanggigil ako sa kanya. Gumagawa ka ng kwento eh. At manghahambalusin niya na sana si Rocco, pero napatras ito at may batang napatingala sa kanila. Kaya naman tumigil na lang si Damian. Pero sir, sana nga si Miss Meat Shop na lang. Miss Meat Shop? Yes sir, hindi ko alam ang pangalan niya eh, kaya Miss Meat Shop na lang. Hindi ka nalugi sa kanya, siguradong magiging maganda at guwapong anak niyo. Agaw pansin ang ganda niya, lalo na kung malapitan. Hindi ko masasabing si Marian Rivera o Christine Hermosa ang kahawig niya. Pero kasing ganda niya ang dalawa at unique ang ganda na meron siya. Magugustuhan siya ng mami at mamita mo. Hindi nagsalita si Damian, pero masasabi niyang totoo ang sinasabi ni Rocco. Nung una silang magkita ni Miss Meat Shop sa office, kahit nasa impluwensya ng pagkahilo dahil sa tindi ng klase ng Viagra na nilagay ni Rocco sa inumin niya, ay namangha siya sa ganda nito. Matagal nang hindi binigyan ni Damian ng pagkakataon ng puso na umibig muli. Mula nang lokohin siya ng ex-girlfriend na si Beatrice. 4 na taon nang nakakalipas. Itinuon na lang niya ang atensyon sa pagpapalakad ng negosyo ng pamilya nila na alam niya noon pa man ay sa kanya talaga may iwan. Ma'am, sir, ang gagawin po nating paternity test ay yung non-invasive po or NIPP. Usually kapag 8 to 9 weeks of pregnancy lang po siyang pwedeng gawin. And base po sa ultrasound result ni ma'am, 8 weeks na po siyang buntis. Non-invasive. Ibig sabihin, yun ang kukuha lang tayo ng dugo kay mommy. At kukuhanan din ng dugo si alleged daddy, which is ikaw po, sir. Tahimik lang na nakikinig si Damian sa sinasabi ng babaeng doktor sa kanila na sa tingin niya ay mid-40s na. Nasa DNA laboratory sila ng ospital. Magkarap silang nakaupo ni Miss Meat Shop habang ang doktor ay nasa harapan naman nila. Safe po ang procedure na gagawin natin dahil walang risk kay baby. Hindi na kailangang tusukin ng tiyan mo, mommy, para kumuha ng blood ni baby kasi may konting DNA na siya na dumadaloy po sa bloodstream mo. Tinatawag itong cell-free fetal DNA. Sige po, Dok. Gawin na natin. Hindi naman po ako takot sa karayom. Nang marinig ang salitang karayom, ay tila binundol ng kaba sa dibdib si Damian. Nakakabak lamang isipin pero talagang takot siya sa karayom. Paulan na siya ng bala ng mga kalaban ng daddy niya sa negosyo. Wag lang talaga siyang tuturukan
o kukunin ng dugo. Pero wala naman siyang magagawa. Kailangan nilang gawin ng procedure dahil siyang may gusto ng paternity test. Inuna nilang kunan ng dugo si Miss Meatshop at nakatingin pa nga ito sa braso. Nang siya naman ang kukunan ay umiwas siya ng tingin. Namumutla ka. Takot ka ba? Ako? Takot? Kailan ba natakot sa karayom tong mga biceps ko? Pero hindi niya napigilang mapapikit ng tuluyan nang maramdaman ng karayom sa balat niya. Nanuo talaga ang hapdi, kaya kahit anong pigil niya ay napangiwi pa rin siya. Nang tiningnan siya ni Miss Meatshop ay may nangaasar ng ngiti ito sa labi. At ang nakapagtataka ay kung bakit nawala ang hapdi na nararamdaman ni Damian. Makita lang ang ngiting yon. Ano ba siya? Pain reliever? At bigla na lang nawala yung sakit dahil sa ngiti niya. Piping tanong niya sa isipan habang nakatitig lang sa magandang dalaga. Nang mapansing nakatitig siya ay bigla na lang siyang inirapan. 2 weeks lang daw ay makukuha ng result. Ako na lang ang kukuha ng result. Anito, nang makalabas sila sa laboratory. Pansin niya ang pag-iwas ng dalaga ng tingin at pagkakaroon ng distansya sa pagitan nila. Para bang ayaw lumapit sa kanya. Anong gagawin mo kapag lumabas? Huwag mo muna akong tanungin. Hindi ko rin alam. Malamig niyang putol niya, ikinayuko nito. Kung magiging positive, hindi kita guguluhin. At least lang alam mong mali ang sinasabi mo na niloloko kita. Estudyante pa lang ako at aminado akong hindi ko talaga kayang buhayin ng bata. Hindi ko rin talaga alam ang gagawin. Tulungan mo lang ako sa lahat ng pangangailangan niya. Pangako hindi ako manggugulo sa inyo ng girlfriend mo. Girlfriend? Napaisip naman si Damian. Wala naman siyang girlfriend. Pero naalala niya nung nagkita sila sa labas ng office ay dumating si Adriana. Isa sa babaeng naging ka-blind date niya na ang mamita niya ang mismong pumili. Ayaw niya sa babaeng yon. Ginamit niya lang noong araw na magkita sila ni Miss Meatshop para layuan siya nito. Kasi ang akala niya'y niloloko siya. Sige, babalik na ako sa trabaho. Ihatid na kita. Hindi na. May dadaanan lang din ako. Ipipilit pa sana niya na ihatid ito. Pero nagmamadali na itong lumabas ng ospital. Nang mawala ito sa paningin niya, ay siya namang pagsulpot ni Rocco na may lollipop na naman sa bibig na parang bata. Napakasimple lang talaga ni Miss Meatshop, sir. Ano? Mahabang palda, simpleng t-shirt, at murang shoulder bag. Pero napakaganda. At saka ano bang religion niya? At parang hindi niya ginugupitan ng buhok hanggang puwet eh. Lahat naman ng babae sa'yo, maganda. Kahit ngayong lola sa may plaza na nadaanan natin kahapon. Muntik mo na ngang hingyan ng Instagram account kung hindi lang umisi at nakita mong wala na palang ngipin na natitira sa bunganga niya. Sir naman, bakit ba kayo nagsusungit ngayon ha? Nakapag-close na kayo ng deal at lahat-lahat pero masungit ka pa rin. Hindi niya binigyang pansin ang sinabing yon ni Rocco at nagtuloy-tuloy na pumasok sa loob ng kotse. Positive! Beshiwap, positive ang result ng paternity test. Diyos ko, si Sir Damian nga ang daddy ng magiging inaanak ko. Natigilan si Peach sa ginagawang pagpupunas sa mga gamit sa loob ng meat shop. Lumabas na ang result na ginawa nilang paternity test. At dahil gusto ni Laila na ito nang magbukas ng envelope, ay hinayaan niya na lang. Napatalon sa tuwa ang kaibigan niya na para bang nanalo sa loto. Grabe, Beshi Wap! Akalain mo yun? Bigating isda pa talagang nahuli mo. Super proud ako sa'yo. Beshi Wap, hindi ako nagkaroon ng honor sa school para maging proud ka sa akin ng ganyan. Aba, paano hindi? Mayamang tao ang papa ng anak mo, Beshi Wap. Magkakaroon siya ng magandang future. At isa pa, maiiyahon ka na rin ni Sir Damian sa kahirapan. Beshi, magkakaroon lang kami ng anak. Pero wala kaming relasyon. Ni hindi niya ako kilala. At wala namang namamagitan sa amin. At hindi rin naman yaman ang habol ko. Ang akin lang ay masuportahan niyang bata. Hindi naman ako hihingi ng tulong sa kanya kung stable din ako.
Walang namamagitan sa inyo pero matagal mo na siyang gusto, di ba? Hindi sumagot si Peachy at nakasimangot na ginagawa lang ang trabaho. Tama ang kaibigan niya. Fourth year high school siya noon nung lumipat si Damian Rosales sa public school na pinapasukan nila ni Laila. Naging magkaklase pa sila at si Damian lang ang unang lalaki na hinangaan niya. Hindi na siguro naalala pa ng binata pero habang umiiyak siya noon sa likod ng classroom nila ay inabutan siya nito ng panyo at sinabing Yan daw ang pangalan. Uupo na sana para makipag-usap sa kanya pero tinawag na ito ng mga kaibigan. At yun ang una at huling pag-uusap nilang dalawa. Anong plano mo? Sabihin mo lang, magpapatulong tayo kay Papa para panagutan ka ni Sir. Beshiwap, hindi na. Kakausapin ko na lang siya at sabihin sapat na sa akin na hindi niya pabayaan ang baby namin. No, I want you to live with me. Tila na estatwa si Peachy sa kinatatayuan nang marinig ang baritonong tinig na yon. Napalingon siya sa may pintong nakabukas at nakita niyang nakapamulasang nakatayo roon si Yan. Mukhang kanina pa ito nakikinig sa usapan nila ni Laila. As usual, nasa likuran na naman ito ang bodyguard na si Rocco. Diretso ang lakad nito papalapit sa kanya. Ilang beses siyang napakurap ng ilapag nito sa mesa. Sa harap niya ang isang sobre. At alam na agad ni Peachy kung anong nasa loob noon. Kabuti ka ba? At lagi ka nalang sumusulpot. Nakuha ko na rin ang result. And I want you to leave this place immediately. Sasama ka sa akin. Nitong binaliwala ang tanong niya. Pag-usapan muna natin ng maayos kasi hindi ako pwedeng umalis dito. Kailangan kong magtrabaho. Hindi na kailangan. Ako nang bahala sa'yo. The doctor told me na masala ng pagbubuntis mo. Ayoko nag-aalala sa magiging anak ko dahil lang hindi maayos ang kalagayan ng mami niya. Pumintig ng masakit ang puso ni Peachy. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang makaramdam ng sakit. Dahil ang bata lang ang mahalaga para dito. Kaya naman hindi niya napigilan ang pag-iral ng kaniyang pride. Huwag kang mag-alala. Lagi naman akong mag-iingat. Maingat din ako sa mga kinakain ko dahil mahilig ako sa gulay. At saka gusto kong magtrabaho hanggat hindi pa lumalaki ang tiyan ko. Oo, buntis ako sa magiging anak mo. Pero gusto ko ring hayaan mo ako sa mga magiging desisyon ko. Alam mo bang ayoko sa babaeng matigas ang ulo? Ano? You're now involved in my life at gagawin ko kung ano ang gusto ko para sa'yo. Ang gusto ko sumama ka sa akin ngayon para masiguro kong maayos ang kalagayan mo. Sumama ang pakiramdam ni Peachy sa tila pagmamando ni Damian sa kanya. Ayoko rin sa lalaking hindi makaintindi. Ano? Ako? Mahirap makaintindi? Kapag sinabi kong magiging maayos ang kalagayan ko at mag-iingat ako, gagawin ko yon. Hindi mo kailangan mag-alala. Matapos sabihin yon, ay naiinis na lumabas si Peachy at naglakad patungo sa tindahan na nagbebenta ng siopaw. Narinig niya ang pagtawag ni Yan sa kanya, pero hindi niya na pinakinggan. Wala namang masyadong nakakainis doon sa sinabi niya. Mahaba naman ang pasensya ko sa kahit na anong naririnig ko. Pero bakit ngayon? Bakit ang bilis kong mainis sa mga bagay-bagay? At bakit parang ayaw ko na ulit makitang lalaking yun? Mahinang tanong ni Peachy sa sarili habang nilalantakan ang siopaw na binili niya. Madalas niyong kainin sa mga nagdaang araw kahit pa hindi siya makakain ng kanin buong araw basta may siopaw lang. Naiiyak pa siya kapag nagsasara ang tindahan kung saan niya yun nabibili. Hindi naman kalayuan sa meat shop. Hay, bahala siya. Basta hindi ako sasama sa kanya. Sabunutan pa ako ng girlfriend niya. Kaya huwag kang malungkot ha, baby. Dito lang tayo para hindi tayo masaktan ng girlfriend ng papa mo. Hindi rin tayo pwedeng makipag-away. Nakangiting hinaplos niya ang tiyan at patuloy lang sa pagkain. Nako sir, mukhang magkakaroon kayata ng malaking problema sa magandang mami ng anak mo. Nagsisimula ng magsungit. Ganyan talaga kapag buntis. Naibaling ni Damian ang atensyon kay Rocco
dahil sa sinabi nito. Mula sa pagtitig kay Peachy na nakaupo sa mesa sa labas ng isang tindahan, ay kunot noong tiningnan niya si Rocco. Nasa loob lang sila ng kotse at hindi makalabas. Baka kasi matigil sa pagkain si Peachy kapag nakita siya ulit. Mukhang sarap na sarapan naman ito sa kinakaing siopaw. Nakangiti habang hinahaplos ang tiyan. Nitong nakaraan habang pinapanood niya lang ito mula sa malayo ay pansin niyang palangiti ito at mas lalo lang gumaganda sa paningin niya. Soft-spoken ang dalaga, parang kay bait. Pero kanina, nang makitang nakabusangot ito at nakataas pa ang kabilang kilay habang kaharap siya, mukhang nagkakamali siya sa isiping mabait talaga ito. Bakit? Naranasan mo na bang sungitan ka ng isang buntis? Oo naman sir, ang ate ko. Lahat ng ginagawa ko sa bahay, maling-mali para sa kanya. Binibilhan ko nga ng gusto niya at kung ano nung request niya pero lagi pa rin galit. Hindi lang yun. Kahit pakakaligo lang ng mga tao sa bahay, sinasabi niya nga mabaho kaming lahat. Minsan nakakabiko na, pero huwag ka talagang mapipikon. Kapag kasi malungkot o galit ang nanay, mararamdaman ng baby at malulungkot siya sa loob. Gusto mo bang nakabusangot ang anak mo paglabas niya? Of course not. Dapat kasing guwapo ko. Eh di wag mong inisin si Ma'am Peachy. So what do you want, Rocco? Huwag ko siyang kulitin? Huwag akong magalit kapag nagmatigas pa siyang huwag sumama sa akin? I have to be sure that she's healthy. Hindi yung nakakalanghap sila ng anak ko sa polusyon, sa lugar na to. Kita mo? Kung saan-saan na lang siya kumakain. Hindi ko alam kung malinis o nakakabuti sa kanya yung mga kinakain niya. Alam mo nga akong malilintikan kay Mamita. Gusto niyang makilala si Peachy at gusto niya ring dalhin ko siya sa villa. Gusto niyang pakasalan ko na agad. Eh paano ko gagawin yun kung ganyang nagsusungit siya at matigas ang ulo niya? Tinatanong pa ba yan? Akala ko ba sir, matalino ka. Mahina ka pala pagdating sa babae eh. Eh kung sisantihin kita ngayon din. Sir naman nagbibiro lang eh. Inirapan niya lang si Rocco sa naging tugon nito. Madali lang yan. Napabackground ko na po si Ma'am Peachy. Mahirap lang sila at ulila na siyang lubos. May sakit ang lola niya at minamaltrato pa sila ng asawa ng tiyuhin niya. Ang tiyuhin niya ay nasa Maynila pero nawawala raw at hanggang ngayon ay wala pa ring balita sa kanya. Kailangan magtrabaho ni Ma'am Peachy sa umaga para may pang tuition siya dahil college student na siya. At sagot niya rin ang tuition niya. Pero lahat ng halos ng sinasahod niya sa meat shop ay nauuwi lang din sa mga gamot ng lola niya at pambayad pa dun sa tiyahin niyang nagbabantay. Naglalaba din siya tuwing linggo, pang extra income lang. Walang naging imik si Damian pero pakiramdam niya ay nilamukos ang puso niya sa loob dahil naghihirap pala ang mami ng anak niya. Ngayon, kung tatanggalin mo siya ng trabaho at pakiusapan ng mga taong pinaglalaban niya na huwag siyang bigyan ng labada, mawawalan siya ng trabaho at mawawalan siya ng income. Sa ganun, mapipilitan siyang sumama sa'yo sir. Makakasama mo siya at masisigurong maayos ang magiging kalagayan niya. At ang kumpanya, tuluyan ang malilipat sa pangalan mo. Parang may ilaw na bigla na lang nagliwanag sa loob ng ulo ni Damian. Napangiti siya sa ideyang inilapag ni Rocco. Sige, sabihan mo ang HR na tanggalin si Peachy sa meat shop. Gawan mo rin ang paraan na hindi siya magkakaroon ng kahit na anong part-time job. Gawin mo na ngayon. Masusunod sir. Matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Yan bago nila tuluyang nilisan ang lugar na yon. Sorry talaga Beshi Wap. Wala rin akong nagawa kahit anong pakiusap ko kay Papay eh. Pilit kong pinapaintindi na wala ka namang nagawang kasalanan para alisin ka sa trabaho. Sinabi niya nagbabawas lang daw ng mga trabahante ang kumpanya. Heto, sa'yo na muna tong ipon ko hanggat hindi ka pa nakakahanap ng bagong trabaho. Sasamahan din kitang mag-apply at sagot ko ng pamasahe. Beshi Wap. Putol ni Peachy sa kaibigan. Salamat pero wag na. May konti akong natabi sa bangko. Hindi yun alam ni Chang Lagring. Kaya pa yun hanggang sa susunod na buwan. Mabibili ko ang mga gamot ni Lola at makakakain kami. Huwag mo na akong alalahanin. Ako na rin ang bahalang maghanap ng part-time. Malungkot na niyakap ni Laila si Peachy sa park
kung saan sila nagkita para mag-usap matapos sabihin ng papa ni Laila na tanggal na siya sa trabaho. Kaso, nakakailang araw na siya sa pag-apply sa ibang mga meat shop, tindahan, laundry shop, restaurant at mga karinderya. Ni isa sa mga pinag-applyan niya, walang tumanggap sa kanya. Puno pa daw ng tao ang mga ito at may nauna na raw nag-apply sa kanya. Laging ganoong sagot ang natatanggap niya. Araw-araw na ring nagbubunga nga si Chang Legring. Pinapahiya siya at binabanggit ang pagbubuntis niya. Pag-aasawahin nilang daw siya para mabawi nito ang lahat ng nagasto sa tiyuhin niya noon. Kaya naman halos lahat ng matandang biyudo sa sityo nila ay araw-araw tumatambay sa labas ng bahay nila. Napahagulhol na lang si Peachy isang umaga nang inapoy ng matinding lagnat si Lola Kunsing. Sinamahan siya ni Laila na isugod sa ospital ang abuela. Beshi, sa nangyayari ngayon, tingin ko, kailangan mo na talagang lumapit kay Sir Damian. Sigurado kong tutulungan ka noon. Anak niya yung dinadala mo. Kaya ayaw nang ma-stress ka. Sige na, tawagan na natin siya. Hihingi ako ng number ni Boss Rocco kay Papa. Laila, ang bata lang ang mahalaga sa kanya. Walang kinalaman sa Lola. Ano naman ngayon? Binuntis ka niya. May nangyari sa inyo. Dapat lang napanagutan ka niya. Kahit pa ibig sabihin nun ay kailangan kanyang suportahan. Financially. Yung natitira mong ipon, pambayad mo lang dito sa ospital. Paano naman ang mga vitamins mo? Hindi ba't nakakahiya? Beshiwap, hindi. Mamili siya. Magutom ang baby niya sa loob ng tiyan mo o sagot niya lahat. Basta maayos lang ang magiging anak niya. Wala na tayong pakialam. Kung may girlfriend man siya, silang mag-adjust. Kung hindi, magkakaroon siya ng malnourished na baby in the future dahil stress ang mami ng anak niya. Napaisip si Peachy. Tuluyang nagbago ang desisyon sa mga sinabing yun ni Laila. Kailangan niya talaga si Yan sa pagkakataong yun. Wala na siyang choice. At wala pang isang oras matapos tawagan ni Laila si Rocco, ay sumulpot nga talaga sa ospital ang dalawa. Sa labas ng kwarto ng kanyang lola ay muli silang nagkita ni Yan. Wala nang bakas ng pagiging suplado na makikita sa mukha nito. Maaliwalas ang mukha at parang napakasaya na makita siyang muli. Sasama ka na sa akin? Mabuti. Mabuti pinahanda ko ng magiging kwarto mo sa villa. Don't worry, hindi naman yun malayo dito sa city. Hindi ka mapapagod sa biyahe. Kumikislap ang mga mata nito. Kung sasama ako sa'yo, walang magbabantay kay Lola dito sa ospital. Hindi problema yun. Tatawag ako ng kasambahay sa villa para may magbabantay kay Lola. Ako na rin ang magbabayad sa villa, pati ng lahat ng gamot na kakailanganin niya. Lahat ng gusto mo, gagawin at ibibigay ko. Naramdaman niyang siniko siya ni Laila sa braso. Sabi sa'yo hindi basta-bastang isdang nahuli mo, kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ano yun, Laila? Wala ho sir. Ang sabi ko ho ay, pinapaubaya ko na sa inyo tong best friend ko. Alagaan at ingatan niyo Virgin na virgin pa naman po yan nung. Beshi! Oo na, sige. Ingat ka sa villa ha. Tawagan mo ko kapag may oras ka. See you soon, Beshi Wap. Huwag kang mag-alala at dadalawin ko rin si Lola Kunsing. Malungkot na tumango lang si Peachy. Pero para siyang kinuryente nang walang pasabing ginagap ni Yanya ng palad niya. Napatingin siya sa mga kamay nilang magkahugpong. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga mata ng binata. Let's go? Sige. Matamis ng ngiti ang pinakawalan nito bago nila tuluyang nilisan ng ospital. Peachy! Nako! Totoo ngang napakaganda mo! Halika! Isang magandang matanda na sa tingin ni Peachy ay edad 80 na. At nakabukas ng mga braso at naghihintay sa kanya sa mayor na pinto ng napakagandang villa kung saan siya dinala ni Yan. Nasa labas pa lang siya nang makitang matanda at tila excited na mayakap siya. Kaya naman ang tuluyan siyang makalapit dito ay mainit at mahigpit na yakap ngang sinalubong sa kanya. Diyos ko,
Salamat naman at nagtagpo na tayong dalawa. Sa isang linggo ko nang pamimilit kay Yanyan ay ngayon ka lang niya dinala rito sa villa. Kumusta? Napagod ka ba sa biyahe ha? Kumusta ang apo ko sa tuhod riyan sa loob ng tiyan mo? Humiwalay ng yakap ang matanda sa kanya at banayad nitong hinagod ang tiyan niyang hindi pa naman lumalaki dahil magtatatlong buwan pa lamang. Hello po. Ako nga po pala si Peachy. Oo naman, kilala kita. Nakangiting sagot nito. Ako nga pala si Josefa Rosales. Pero tawagin mo na lang akong mamita. Mapapansin pa rin ang taglay nitong ganda kahit kulbot na ang balat at pabilog na nakatali ang puting mga buhok. Elegante pa rin itong manamit. Ang aura nito ay naguhumayaw ng kabaitan. Kunento ka ni Rocco sa akin. Nakita na rin kita sa picture dahil lagi kitang pinapabantay mula sa malayo. Pinapasundan kita. Oo? Nako, pasensya na. Pero nagawa ko yun dahil hindi na ako makapaghintay na makita ka at mas makilala pa. Halika na sa loob. Marami akong hinanda para sa'yo. Bago pumasok sa loob ng villa, ay nilingon muna ni Peachy si Yanyan na nasa likuran niya lang. Tipid ng ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Pagkatapos ay tumango na para bang sinasabing sumunod na lang siya sa lola nito. Kaagad na namangha si Peachy sa laki at ganda ng villa. Noon lang siya nakapasok sa ganoong kagandang bahay na sa mga pelikula at drama niya lang nakikita. Ang mga kagamitan ay moderno at parang napakamahal. Halos lahat kasi makintab at mukhang pinasadya pa sa ibang bansa. May iilang katulong din na nakatayo sa gilid na para bang laging nakahandang sumunod sa utos ng mga amo. Sa living room ay naghihintay sa kanilang L-type at napakalambot na sofa. Sa harap nun ay ingranding hagdan. Daanan paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Rebecca, akin ang mga regalo para sa magiging ina ng apo ko sa tuhod. Nakangiti nitong utos sa isang katulong doon na tingin ni Peachy ay edad 50 na. Magkatabi silang naupo ni Mamita Josefa sa may sofa. Sa harap nila ay naroon si Yanyan. Prenteng nakaupo lang habang nakatitig sa kanya. Naiilang tuloy siya. Maya-maya pa ay nagsulputan ulit yung mga nakatayong katulong kanina. May daladalang mga shopping bag. Masasabi niyang hindi lang yun 10 shopping bag sa sobrang dami. At nang isa-isa yung binuksan sa harap niya, ay sobrang nanlaki ang mga mata ni Peachy. Hindi siya makapaniwala na halos lahat ay mamahaling mga alahas, hikaw, relo at mga singsing. Isama mo pa ang mga designer bag na makikita lang na suot ng mga asawa ng mayayamang politiko. Muling inutusan ni Mamita Josefa ang mga katulong at maya-maya pa ay isang malaking wardrobe ang binalandra sa harap niya. Puno na nagagandahang mga damit. May nighties, dresses at kahit pa skin essential ay hinanda rin ito. Peachy, ang lahat ng yan ay para sa'yo. Sabihin mo lang kung kulang at kung may ayaw ka at ipapabalik ko. Papalitan natin ang gusto mo. Nako, napakarami na ho niyan. Kukuha na lang po ako ng mga damit sa bahay. Hindi ko ho masusuot lahat ng yan. Marami. Pinagalitan ko pa nga ang mga katulong at bakit konti lang ang kinuha nila para sa'yo. Nang sulyapan niya si Yanyan, ay parang sang-ayon pa ito sa sinabi ng abuela. Kulang pa yan. Sa katunayan ay nasa Paris pa ngayon ang mami at daddy ni Yanyan para magbakasyon. Kaya naman, inutusan kong ipag-shopping ka. Asahan mong mas marami pa riyan ang bibilhin nun dahil gusto nilang maging komportable ang magiging manugang nila. Manugang? Oo, hindi ba nasabi ni Yanyan sa'yo na magpapakasal kayo bago ipanganak ang anak ninyo? Ayoko na magiging illegitimate ang magiging apo ko sa tuhod dahil siya lang naman ang nag-iisang tagapagmana ng aming kumpanya. Tagapagmana? Tama ka. Kaya tanggapin mo itong munting handog ko para sa'yo, Peachy. Muling umuwang ang bibig ni Peachy nang kunin nito sa bulsa ng paldang isang maliit na box. Nang buksan niya ng matanda ay nakita niyang
kumikinang ang diamond necklace sa loob noon. Hindi yun munting handog lang para sa isang dukha na katulad niya. Hindi naman kailangan na bigyan pa ako ng gaanong mga mamahaling mga regalo. Reklamo ni Peachy nang tuluyan na siyang makapasok sa kwartong hinanda para sa kanya. Nasa pangatlong palapag yun ng bahay. Napakaganda at napakalinis. Hindi masakit sa mata ang pinturang ginamit. Maging ang mga kurtina at ang nakabukas na glass window ay tila inaakit siya na lapitan yun. Kakatapos lang nilang kumain at nagustuhan niya ang masasarap na pagkain sa pagkanina. Hindi ko magawang pigilan si Mamita. Lahat ng gusto niya ay nasusunod. Maligo ka na para makapagpahinga ka na rin ng maaga. Nandyan na sa walk-in closet ang lahat ng damit kanina. Gamitin mo kung ano yung damit na komportable ka. Walang nagawang tumango si Peachy at tinungo ang shower room na nasa bandang kanan ng kwarto. Namangha na naman siya sa bathtub na puno ng mababangong bulaklak na nakahanda na pala para sa kanya. Nagbabad siya sandali roon at pagpasok sa walk-in closet ay wala ng pajama na naroon. Kung hindi maninipis na nighties, shorts at spaghetti na maninipis ang strap. At dahil wala siyang mapagpipilian, ay spaghetti na may ribbon pa sa harap ang sinuot niya. May pares yung maninipis na short kaya naman binundol ng kaba ang puso niya nang mapansing halos kabuuan ng hita at paa niya ang makikita. Samantalang hindi siya sanay magsuot ng ganon. Peachy, are you done? Please hurry up. Ayokong lamigin ka dyan. Narinig niyang tinig ni Yan na mukhang nasa labas na ng pinto, naghihintay sa kanya. Oo, palabas na ako. Dala ang towel na binuksan niya ang pinto at mas lalo lang lumakas ang pintig ng puso niya nang makitang nakapajama na si Yan. Medyo basa ang buhok at amoy na amoy niya ang body wash na gamit nito. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Peachy nang makitang nakabukas ang long sleeve nito. Bumulandra sa kawawa niyang mga mata ang matipuno nitong dibdib na minsan niya na ring nahaplos noong may mangyayari sa kanila. Pasensya na. Wala kasing pajama na naroon sa closet. Ito lang ang napili kong masuot. It's okay. I don't mind. Sagot naman itong malamlamang mga matang nakatitig sa kabuuan niya. Bumaba ang tingin nito sa nakabukas niyang cleavage kaya bahagyang nanginig si Peachy. Natuod siya sa kinatatayuan ng umikot si Yan sa kaniyang likuran. Inagaw ang hawak niyang towel at ito mismo ang nagpatuyo sa buhok niya. Ako na. Kaya ko naman. From now on, I'll help you in everything. Kahit ang pagpapatuyo ng buhok mo ay gagawin ko na rin. Ayokong mapagod ka. Hindi naman nakakapagod. Just let me. At saka mula ngayon, dito na rin ako matutulog. Hinarap ni Peachy si Yan at salubong ang kilay na tinitigan nito. Pero wala siyang nakikitang bahid ng pagbibiro sa mukha nito. Matutulog ka sa tabi ko? Yes. Ang sabi ng kaibigan kong doktora, hindi lang presence ng mami ang kailangan ni baby. Kailangan din ng daddy. Marahan siya nitong inalalayang makahiga sa malambot na kama. At kahit nabibigla sa bawat kilos ni Yan, ay nagpatianod na rin si Peachy. May kakaiba sa bandang tiyan niya. Naglulumikot ang mga yon kapag nagdadampi ang kanilang mga balat. Umupo ito sa gilid ng kama at ang sumunod na ginawa nito ay kinasinghap niya. Binuksan lang naman ito ang damit niya sa tiyan kaya maagap niyang pinigilan. Teka, ano bang ginagawa mo? Bakit? Ano bang iniisip mo? Kahit naaakit ako sa ganda mo, hindi ko nagagawin yung nangyari sa ating dalawa. Tumibok ng masakit ang puso ni Peachy sa narinig. Hindi niya alam bakit nasasaktan siya. Kaya naman, sinaway niya ang sarili. Bakit ba siya nagkakaganito? I mean, hindi ko gagawin ng walang permission mo. Kung gusto mo mangyari ulit yun, sino ba naman ako para tanggihan ka, hindi ba? Natawa ito na ikinamula naman ng mukha ni Peachy. Bakit parang napakapili niyang lalaki? Hindi naman siya ganito dati. Nung mga high school pa kami.
Siguro'y dahil marami na ring babae ang dumaan sa buhay niya. Bulong niya sa isipan. Huwag mo nang pigilan ang kamay ko. Hahaplusin ko lang naman ang tiyan mo. Banayad na hilot lang. Utos ni mamita sa akin kanina. In that way, narirelax daw ang buntis at magiging mahimbing ang tulog ni baby sa loob. Makakatulog ka rin ng maaga. Dahil curious sa narinig ay hinayaan nga ni Peachy na gawin niya ng sinabi nito. At nang dumampi sa tiyan niyang mainit nitong palad, ay napaigdad siya. Nakikiliti siya sa unang mga haplos nito. Pero nang tumagal ng 1 minuto, ay gusto niya na lang mapangiti. Masarap yun sa pakiramdam. Nakakaantok at nakaka-relax nga. Nakita niya rin ng ilang beses na paglunok ng binata na para bang natitense habang hawak nito ang tiyan niya. Hindi ba bawal to? Hinawakan mo ko. Kahit sabihin nating magkakaanak tayo, hindi mo pa rin pwedeng gawin ang bagay na to sa akin. Lalo na't wala namang namamagitan sa ating dalawa. Kapag nalaman ng girlfriend mo, siguradong magagalit siya at mag-aaway kayo dahil sa akin. Girlfriend? Oo, yung babaeng kasama mo noon. Nung nagkita tayo sa labas ng kumpanya niyo. She's not my girlfriend, okay? She's just hitting on me. Ha? Hindi ko siya girlfriend. Wala akong girlfriend. I've been single for 4 years. At kahit nang may nangyari sa ating dalawa, wala akong babae. Napakurap si Peachy sa narinig. Gusto niyang mapangiti, pero pinigilan niya ang sarili. Magagalit ba ang mami ng anak ko kung may babae ako? Hindi naman. Wala namang namamagitan sa atin. Magkakaanak lang tayo pero hindi ko hawak ang puso mo. Ganon? Tila nagtatampo ang tinig na tanong nito. Kumibot pa ang mapupulang mga labi. Mas lalo lang gumapo sa paningin niya. Ikaw, wala bang magagalit? Wala bang boyfriend ang mami ng anak ko? Baka mamaya, bigla na lang may manuntok sa akin. Gumaganti pa naman ako sa pinakamaras na paraang alam ko. Wala akong boyfriend at hindi pa ako nagkakaroon noon. Really? Namimilog ang mga matang tanong nito na ikinatango naman ni Peachy. Pagkatapos ay sumilay sa labi ng binatang mayabang ng ngiti na para bang pinapahiwatig na swerte ito dahil ito ang kauna-unahang lalaki na dumating sa buhay niya. Hinayaan lang niya na haplusin ito ang tiyan niya hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Kinabukasan ay nagising si Peachy dahil sa masarap na pagkaing naamoy niya. Lalabas na sana siya ng kwarto nang bumukas ang pinto at niluwanon si Yan Yan na magulo ang buhok pero halatang nakapaghilamos na. Nauna itong magising. Napangiti siya sa isiping mula ngayon ay ganoong kagwapong mukhang bubungad sa kanya bawat umaga. Gising ka na pala. Halika sa baba. Kakain na. But wait. Nitong ikinailing ang ulo at pinasadahan siya ng tingin na para bang may mali sa suot niya. Dito sa villa, lagi nating makakasabay kumain ng mga kasambahay, drivers at security guard. So, hindi ka lalabas ng ganyan. Di magbibihis muna ako. No, baka lumamig na ang pagkain. Tinalikuran siya ni Yan Yan at sandaling lumabas ng kwarto. Pagbalik ay may dala ng long sleeve. Isinuot niya ito sa kanya. Kaya naman natakpan nun ang katawan at hita niya. Halos hanggang tuhod niya na yun sa laki. Damit mo ba to? Yes, tara na. Tumango si Peachy at ngumiti. Pero ang hindi niya napaghandaan ay ang pagsakop ni Yan Yan sa mga palad niya. Magkahugpong ang mga kamay na lumabas sila. Sa dining area ay malalapad ang ngiti ng mga taong nakatingin sa kanila. Binati ni Peachy ang mga tao roon. Nakipagbeso rin sa kanya si Mamita Josefa na mukhang malapit sa lahat ng tauhan. Masasarap na pagkain ang nasa hapag. Pagkatapos kumain ay nagpaalam si Yan Yan na magtatrabaho na sa kumpanya. Pero nalungkot ang mukha ni Peachy. Iiwan mo ako rito? I have to work. Marami kasing gagawin sa opisina ngayon. Pero Yan Yan.
Hindi ka ba komportable na wala ako? Mabait naman si Lola at ang mga kasambahay. Oo, alam ko. Pero hindi ako sanay na walang ginagawa eh. Nang sinubukan ko maghugas ng pinggan kagabi, hindi naman ako pinayagan. Pwede ba akong sumama sa'yo? Aalagaan ko lang si Lolo sa ospital. At saka nakalimutan mo bang may pasok ako tuwing gabi? Kailangan kong mag-aral. Ganto, paano kung ipa-change natin ang class schedule mo into morning? Sabay tayong aalis. Pagkahapon, if you want to stay with your Lola, sige, pwede naman. At sabay din tayong uuwi rito sa villa. Gusto mo ba yon? Parang mapapatalon si Peachy sa sobrang tuwa. Kaya sunod-sunod ang naging tango niya. Kapag magaling na ang lola mo, gusto kong dito na rin siya tumira sa villa. Hindi ka pwedeng pabalik-balik sa ospital. Maraming may sakit doon. Ayokong mahawa ka. Isa pa, mas maganda kung mas marami tayong titira dito. Parang isang pamilya. Yan, maraming salamat. Hinaplos ni Yan ang ulo niya na para bang sinasabi nitong aalagaan siya. Siya rin ay nasanay na ang lola niyang laging kasama at saka si Laila. Ngayon, mukhang nagugustuhan niya na maraming tao ang nakapaligid sa kanya na matatawag niyang pamilya niya. Mabilis na lumipas ang mga linggo. Nakalabas na rin ang lola niya sa ospital at kasama niya na ito sa villa. Gusto niyang siya na lang ang mag-alaga pero binigyan ito ni Mamita Josefa ng caregiver. Galit na galit si Chang Lagring sa ginawa nilang paglayo. Pero matinding banta ang ginawa ni Yan para hindi na ito makalapit sa kanila. Naawa man siya sa asawa ng tiyuhin pero hindi niya pwedeng hayaan na lang ang pagiging bayolente nito. Lalo pa at nasasaktan na pala nito noon ang lola niya at baka gawin din sa kanya samantalang buntis siya. Nabalitaan niya na lang kay Laila na noong nakaraang linggo ay nakulong daw si Chang Lagring dahil na-raid ang sugalan kung saan ito namamalagi. Sa pagdaan ng mga araw ay naging usual na para kay Peachy ang gumising ng maaga, hindi para magtrabaho kung hindi mag-aral. Maging ang pagluluto ni Yan para sa kanya, ang pagtabi nilang matulog sa isang kwarto ay nakasanayan niya na rin. Kontento siya sa mainit na yakap at mga haplos nito sa gabi. Hanggang doon lang yon dahil alam niya namang ginagawa lang yun ng binata para sa baby. Kung iisipin ay para talaga silang mag-asawa. Kaya lang ginusto ni Peachy na maging pribado ang tungkol sa kanilang dalawa ni Yan na nirerespeto naman ang binata at ni Mamita Josefa. Nakilala niya na rin ang mommy at daddy nito na siya nag-aayos na ngayon ng secret wedding nilang dalawa. Kailangan daw nilang magpakasal para maging legitimate ang anak nila. Ma'am Peachy! Ma'am Peachy! Tawag ni Loretta kay Peachy na palingon-lingon sa likuran na parang may pinagtataguan. Si Loretta ay isa sa mga kasambahay sa villa na kaedad niya at pinakamalapit sa kanya. Ano yun, Loretta? Nakangiti niyang tanong sa dalaga. Galing ito sa backdoor ng bahay. Siya naman ay nasa garden, sa ilalim ng punong mangga. Pinapahanginan si Lola Kunsing dahil kakatapos lang nilang mag-breakfast. Dumating na si Sir Yan. Pero mamayang tanghali pa raw siya uuwi. Tumatawag kasi yun kapag uuwi na. Kakarating niya lang. Nasa kusina siya at nagluluto. Baka gusto niya lang akong i-surprise. Okay lang naman kahit mamaya niya na lutuin yung pasta na kinikrave ko. Loretta, pwedeng pakitignan muna si Lola dito? Tutulungan ko lang si Yan sa pagluluto. Sige, puntahan mo na kasi may babae lang naman siyang kasama. Nakakainis nga at parang tuko kung makakapit kay Sir Yan. Napakapabebe pa kung magsalita. Tapos yung mga ngiti niya, halatang nanlalandi. Nagpantig ang tenga ni Peachy sa narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya gusto ang mga sinabing yun ni Loretta. Nag-init ang ulo niya sa hindi niya malamang dahilan. Sa labas pa lang ng kitchen ay tanaw na ni Peachy si Yan. May kasama ngang babae. Magandang babae. Parang kasing ganda lang din ang babaeng isinakay nito sa kotse noon. Pero itong isa
ay mas elegante. Walang-wala siya sa aura nito. Babaeng may ibubuga talaga, sa ganda man o sa katayuan sa buhay. Damian, why did you ended being married secretly? Bakit kailangan mo siyang itago? Dahil ba wala kayong relasyon? At ang baby lang ang nag-uugnay sa inyong dalawa? Yes, Venice. Yun din naman ang gusto niya. Secret lang ang pagpapakasal naming dalawa. Makes sense. Bakit nga naman ipapaalam sa publiko kung hindi niyo naman talaga mahal ang isa't isa? Pero paano yan? Walang divorce dito sa Pilipinas. Paano kayo maghihiwalay kapag kukunin mo na ang bata? Sa narinig ay tila pinunit ang puso ni Peachy. Hindi ko pa naiisip yan. Yan. You have to consider that. If you want, they can help naman. Sa US maraming connections ang family namin. Pwede mo siyang dalhin doon para magpakasal. And then, divorce her kapag nanganak na siya. Nakita ni Peachy na hindi sumagot si Yan. Pero matamis na ngiti lang ang tinugo nito sa babae na nagngangalang Venice. Teka, ano bang niluluto mo? Pasta. Really? Namiss ko rin talaga ang luto mo. Alam mo bang, nahirapan ako nang iwan mo ako sa US? Hindi na ako nakakakain ng lutong bahay. I don't know how to cook eh. Yang sauce, damihan mo ng bell pepper para mas masarap. Copy, madam. Ang sinagot ni Yanya nang mas lalong nagbigay ng pasakit sa dibdib ni Peachy. Pakiramdam niya ay nilalamuko sa loob ang kaniyang puso. Alam niyang ayoko ng bell pepper. Ayoko ng lasa nun ngayong buntis ako. Tapos lalagyan niya dahil ang sinabi ng Venice na yun. Anong habang magagawa ko? Siguradong matagal na silang magkakilala. Kaya mas mahalaga siya sa kanya. Puso ko. Tigilan mo ng kakatibok para kay Yan. Hindi kanya gusto. Lahat ng pag-aalaga na pinapakita niya sa'yo. Para lang yun sa baby at hindi para sa'yo. Kaya tumigil ka na sa kahibangan mong to. Yun ang naging sermon ni Peachy sa sarili. At kahit gustong gusto niya nang kumain ng pasta, ay pinigilan niya ang sarili at bumalik na lang sa labas para magpaalam sa lola niya na matutulog na muna. Dahil ang totoo ay inaantok talaga siya kahit maaga pa. Sa loob ng kwarto ay iniyak niya ang inis kay Yan dahil hindi dapat siya nakakaramdam ng ganon. Nang maramdaman niyang bumukas ang pinto ay nagkunwari siyang tulog. Narinig niya ang yabag ni Yan palapit sa kanya. Peachy, hey, tulog ka na naman. Ganto ba talaga kapag buntis? Natatawa nitong bulong at hinaplos siya sa pisngi. Peachy, baby, nakaluto na ako ng pasta na nirequest mo. Wake up please. Pakainin na natin si baby. Baka gutom na siya sa loob. Hindi naman siya gutom at lalong hindi rin ako gutom. Hindi napigilang sagot ni Peachy habang nakapikit ang mga mata. Natigil ang pagkukunwari niyang tulog. Pero nag-promise ako sa'yo na ipagluluto kita agad kapag may free time ako. Sakto, wala akong meeting. Talagang papakainin niya ako ng pasta na may bell pepper ha? Inis na tanong niya sa isipan. Ayoko na nga. Ayoko na ng pasta. Iba na ang gusto ko. Sandali itong natigilan sa naging pagtaas ng boses niya. What do you want? Lulutuin ko. Bibilhin ko. Tell me. Nakikiusap ang tinig na sabi naman ito. Nakaupo na sa gilid ng kama ang paraladay na kapatong sa tagiliran niya. Nanunuyong pinipisil siya roon. Napadilat si Peachy at tumihaya. Hindi niya napigilan ang mukha sa pagbusangot. Ang gusto ko, lumayo ka sa akin. Ayoko makita ka. Naiinis ako sa'yo. Ayoko ng perfume na gamit mo. Pero hindi ako nag-perfume. Eh kaya naman pala eh. Mabaho ka. Hindi ka ba naligo kanina? Naligo ako kasi alam kong ayaw mong hindi ako naliligo. Ikaw pa nga nag-prepare ng suit and necktie ko, diba? Tinulungan mo pa ako magbihes. Tinapon ko na rin lahat ng perfume ko. Gusto mo ba? Maligo ulit ako? Galing kasi ako sa labas. Baka lang nga may pawis na ulit ako. Ayoko na hindi comfortable sa akin ang dalawang baby ko. Nakaramdam ng awa si Peachy nang makitang
parang tuta na nakikiusap ang mga mata ni Yan habang nagsasalita. Nawawala ang kagapuhan nito, napapalitan ng kakyutan. Peachy, ano ba? Huwag mo nga siyang purihin. Magalit ka lang para huwag kang magkagusto sa kanya, para mawala ang nararamdaman mo. Muli niyang sermon sa sarili. Wala naman akong sinabing mabaho ka. Basta, gusto muna namin ni baby na mapag-isa. Ayoko na rin pala ng pasta. Mas gusto ko ng santol na isasawsaw sa gatas. Santol? Isasawsaw sa gatas? Tanong nito at malakas na natawa. Sobrang nawiweirdo na talaga ako sa mga cravings mo. Magsasalita pa sana itong muli pero nagring ang cellphone at mukhang sinasabi sa tawag na kailangan itong bumalik sa kumpanya. Humalik ito sa tiyan niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nang makita ni Peachy na nakalabas na ng villa ang kotse ni Yan, ay bumaba na siya. Sa kusina ay ang tagaluto na si Manang Fe ang sumalubong sa kanya. Ma'am Peachy, buti naman at gising ka na ulit. Luto na pala ang pasta mo. Hindi na Manang Fe. May bell pepper po kasi. Hindi ko po gusto ang lasa nun. Nako, wala hong bell pepper ang pasta mo, ma'am. Inuna kasing niluto ni sir yung sauce ng sayo. Tsaka hinuli niya yung kay Ma'am Venice. Nakalagay na rin po sa container. At sabi ni sir ay, initin na lang po kapag gusto mo nang kumain. Umawang ang bibig ni Peachy sa narinig. Galit na galit siya kanina at pinakitaan ng masamang ugali si Yan. Hindi niya alam na inuna pala nitong lutuin ang cravings niya. Pinakuha niya kay Manang Fe ang pagkain at pinainit yun sandali. At halos pagtawanan siya ng lahat ng kasambahay. Dahil habang kumakain, ay nagsibagsakan lang naman ang mga luha niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaganoon. Kung nakokonsensya ba siya sa ginawa niya kay Yan o nagsiselos lang talaga siya kanina. Masaya na ulit siya at nawala na ang lungkot niya. Lalo na nang umuwi si Yan kinagabihan. May dala itong maraming santol at 5 pack ng powdered milk. Hindi niya tuloy napigilan ng sarili na mapayakap sa binata. Nasinuklian na rin naman ito ng mainit na yakap at matagal na halik sa gilid ng ulo. Kaagad niyang nilantakan ng santol at sinausaw na yun sa gatas. At dahil mapilit siya, kahit ayaw ni Yan kumain ay napasubo na rin ito. Pero hindi talaga nagustuhan ng lasa. Kaya napangiwi na lamang na mas lalong ikinatuwa ni Peachy. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. 5 months na ang tiyan ni Peachy. At dahil payat siya hindi pa gaanong nahalata ang kanyang baby bump. Nalaman na nila ang gender ng anak nila. Sa susunod na 4 na buwan ay magkakaroon na sila ng baby boy na siguradong magmamana ng kagwapuhan ng daddy at lolo nito. Nag-aaral pa rin siya at lagi siyang hatid sundo ni Yan. Sa loob ng 2 buwan, mas lalo niyang nakilala ang ama ng magiging anak niya. Malambing, maalaga at talagang mapagmahal sa pamilya, lalong-lalo na sa kanya. Pero isang tao lang ang pumipigil kay Peachy na hayaang lumalim pa ang nararamdaman niya para kay Yan. Iyon ay si Venice. Magmula kasi nang ipakilala siya ng dalaga, tila mas lalo pa itong dumikit kay Yan. Parang walang pakialam kung makita niyang nakadikit ito sa binata. Pinaparamdam sa kanya na ang baby lang naman ang nag-uugnay sa kanilang dalawa ni Yan. Napakarami na po nito, Mommy. Hindi ko pa nga po nasusuot yung mga bigay ni Mamita. Reklamo ni Peachy nang dalhin na naman siya ng ina ni Yan sa isang mall. Bitbit ng ilang mga kasambahay ang maraming shopping bag na puro gamit niya lang. Mga makeup at bags at hindi niya naman gustong gamitin. Noong nakaraang linggo ay gamit ni Baby ang kanilang binili at napuno ang isang kwarto ng puro gamit lang ang laman. It's okay, sweetie. You're going to be our Damian's wife. Ayoko na minamalit ng kung sinong manugang ko. Maganda ka pero gusto kong mas gumanda ka pa para matigil ng mga umaaligid sa anak ko. Ani Mami Lorraine, ang magandang ina ni Yan. Nasa edad 40 na pero parang nasa 30s pa rin ang postura. You deserve all of this, Peachy. Nasa tiyan mo ang magiging tagapagmana namin. Kaya sana isipin mo na ang lahat ng ito ay pagpapasalamat namin sa'yo
At hindi lang dahil sa bata. Kaya gusto naming ibigay ang lahat. Hindi kami kailanman nagkaanak ng babae. Nag-iisang apo at anak lang si Damian. Kaya ngayong dumating ka sa buhay namin, para na rin kaming nagkaanak ng babae. Ang daddy ni Yan Yan na si Daddy Arnolfo, para itong aktor sa mga drama. Napakagwapo. Kamukhang kamukha ito ni Yan Yan. Ito pa ang nag-drive para sa kanila. Maging ito ay napakabait. Ibang-iba sa mayayamang nakilala niya. Nagmana si Yan Yan sa mga magulang nito. Natural na mabait at mapagbigay. Alam ng mga ito kung saan siya galing, pero hindi siya nakaramdam ng awa. Bagkus, pinaramdam sa kaniyang pagmamahal na matagal niya nang hinahanap. Napangiti si Peachy. Sa isip niya mukhang si Venus lang naman ang nangmamaliit sa kanya, pero hindi niya na sinabi yon. Ayaw niya namang maging atribida sa harap ng mga magulang ni Yan Yan. Inihatid siya ng dalawa sa harap ng Rosales Corporation dahil gusto niyang makita si Yan Yan at sabay na lang silang uuwi. Nauna naman sa villa ang mag-asawa. Excited na pumasok ng elevator si Peachy. Dala ang paboritong burger ni Yan Yan, pero nawala ang matamis ng ngiti niya. Nang paglapag sa 5th floor at pagbukas ng elevator ay bumungad sa kaniyang dalawang tao na nakatayo sa labas ng pinto ng office. Nakita niya si Venus, nakasuot ng manipis at maiksing palda na pinaresa ng manipis na top. Kita pa ang ibabang parte ng tiyan. Nakakapit ang kabilang kamay ng dalaga sa leeg ni Yan Yan, habang ang kabilang kamay ay nakadikit sa dibdib ng binata. Ang mga labi ay magkadikit. Naghahalikan ng dalawa. Hindi na malay ni Peachy na naibagsak niya na pala sa sahig ng elevator ang dala niyang paper bag. At ang tunog ng pagbagsak nun ang siyang nagpatigil sa dalawa. Sabay pang napalingon sa kanya. Peachy! Gulantang na tanong ni Yan Yan sa nanlalaking mga mata. Pasensya na, nakaistorbo yata ako. Wala sa sariling sabi niya at mabilis na pinindot ang button sa harap para makababang muli sa ground floor ng building. Tila namanhid siya sa mga sandaling yon, ni hindi niya nga alam kung saang banda ng katawan niya ang kumikirot, basta may masakit sa kanya. Peachy, teka lang! Narinig niyang sigaw ni Yan Yan, pero mabilis na nagsara ang elevator, kaya naman hindi siya nito nahawakan. Sa loob ay nagsibagsakan ng may init na luhang hindi niya na mapigilan. Huwag kang umiyak. Kasalanan mo to. Sinabing huwag ka na mahuhulog sa kanya dahil walang meron sa inyong dalawa. Saktong pagtigil ng elevator nang binundol ng matinding kirot ang puso niya. Paglabas niya ng elevator ay bigla siyang natigil sa paglalakad dahil ramdam niya ang pag-agos ng kung ano sa gitna ng kanyang mga hita. Nakapalda lang din siya, kaya umawang ang bibig niya nang makitang dumaloy ang pulang likido pababa sa paa niya. Miss! Nako! Dinudugo ka! Narinig niyang tinig ng isang ginang. Papalapit ito sa kanya. Dugo? May dugo? Oo, buntis ka ba? Diyos ko, kailangan mong madala sa ospital. Peachy! Oh my God, Peachy! Damn it! Rocco! Rocco! Ang sasakyan, ihanda mo na! Bilis! Narinig niya pa ang sumisigaw at nag-aalalang boses na yun ni Yan Yan. Gusto niya pa sanang lingunin ng binata at kumapit dito dahil talagang nawalan siya ng lakas. Pero dahil sa labis na pagkabalisa ay tuluyang nawalan ng malay si Peachy. Paikot-ikot ang lakad ni Damian sa labas ng ER kung saan kasalukuyan pang tinitingnan si Peachy. Gusto niyang suntukin at bugbugin ang sarili. Alam niyang siyang dahilan bakit nagkaganoon si Peachy. Nakita niya kanina sa mga mata ni Peachy kung gaano ito nasaktan nang makitang nangyaring tagpo sa kanila ni Venus. Ang halik na yon, hindi niya napaghandaan. Nakainom si Venus, umaga pa lang. High school sweetheart sila. Pero nang maghiwalay, ay nawala na talagang nararamdaman niya para sa dalaga. At kaibigan na lang ang turing niya rito dahil na rin sa magkaibigan sila
simula pagkabata. Pero si Venice, patuloy pa rin sa pagpaparamdam sa kanya at hindi siya makapaniwalang hahantong sa nanakawan siya ng halik nito at nakita pa ni Peachy. Ikaw naman kasi sir, sinabing ako nang bahalang sumama kay Miss Venice palabas ng office. Hinatid mo pa talaga. Ayan tuloy, nahalika ni Este, nakagat ka. Pwede ba Rocco? Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Bubungangaan mo pa ako. Sir, kahit hindi amin ni Ma'am Peachy at kahit hindi mo rin sabihin, halata naman na gusto niyong isa't isa. Alam mo ba, na sinabi sa akin ni Loretta na gusto ko naman talaga ni Ma'am Peachy. Kaya lang, natatakot siya. Kasi nga baka umaasa lang siya sa wala. At bakit ngayon mo lang sinabi yan ha? Aba, ayokong pangunahan si Ma'am. Dapat lang na ikaw ang unang makaramdam na may nararamdaman siya sa'yo. At ikaw rin dapat ang magsabi ng nararamdaman mo sa kanya. Pero sa sobrang bagal mo, ayan, dinugo dahil nakitang may kahalikan kang iba at walang assurance na natatanggap mula sa'yo. I confessed with my actions, Rocco. Alam mong hindi ko kayang nagsasabi ng nararamdaman, pero pinaparamdam ko. Sir, remember, no boyfriend since birth po si Ma'am Peachy. Wala pa siyang karanasan. Paano niya malalaman kung hindi mo sasabihin? At isa pa, baka iniisip niya na kaya ka lang mapagmahal sa kanya dahil sa magiging anak niyo. Napakagatlabi si Damian sa labis na frustrasyong nadarama. Sa sobrang inis ay hindi niya napigilang tawagan si Venice. Hello, Yan. Buti na lang tumawag ka. Venice, I will be straightforward. Putol niya kay Venice na nasa kabilang linya. Mali ang ginawa mo kanina. Hindi ko gusto yun. Damian. From now on, hindi mo na pwedeng ulitin yun. Yes, magkaibigan tayo. Nauna kitang nakilala kesa kay Peachy. Pero hanggang dun lang yun. Matagal nang nawala ang nararamdaman ko para sa'yo. Para kitang kapatid. Yun lang ang tingin ko sa'yo. Gusto ko si Peachy. Hindi. Mas tamang sabihin na mahal ko na siya. Ha? Really? Damian, baka infatuation lang yan dahil lagi kayong magkasama. No, Venice. You're wrong. Infatuation man o hindi pero gusto ko siyang makasama. Ayoko ang bata lang ang nag-uunay sa aming dalawa. Kaya please, wag mo nang ulitin yung ginawa mo kanina kung gusto mong manatili pa rin ang pagkakaibigan nating dalawa. Damian, let's talk in person please. Ganun pa rin ang sasabihin ko, Venice. Kahit na mag-usap ulit tayo. Papakasalan ko si Peachy dahil gusto ko siya. Mahal ko siya. Hindi dahil ina siya ng magiging anak ko. Kaya nakikiusap ako. Tama na. Huwag ka nang magtatapat sa akin ng tungkol sa nararamdaman mo. Dahil hindi ko na yan masusuklian pa. Sa mga salitang yon, tinapos ni Damian ang tawag. Pagbaba niya ng cellphone ay pumalakpak si Rocco at nanunukso ang klase ng ngiti nito. Natigil lang nang sinamaan niya naman ang tingin. Nagtagal pa sila ng ilang minuto roon hanggang sa tuluyang lumabas ang doktor at ang mga nurse nang nag-aasikaso sa babaeng mahal niya. Dok, kumusta po ang mag-ina ko? The baby is at risk, Mr. Rosales. Sa ngayon naagapan at nagawa naman ng paraan na kumapit pa ang bata. Naturukan na namin ang pampakapit at pampatigil ng pagdurugo. Masyado siyang maselan at kapag nagpatuloy pa rin na-trigger ang stress ni mommy, baka wala na tayong magagawa. I suggest na ilayo niyo na muna siya sa mga bagay na pwedeng makapagpalala ng stress niya. Let her breathe in a healthy environment. She's healthy, pero ang emosyon niya ang hindi nakakabuti sa baby. Tila nakahinga ng maluwag si Yan sa narinig. Nagpasalamat siya sa doktor at kagad pinaayos kay Rocco ang magiging kwarto ni Peachy dahil kailangan itong makonfine. Pagpasok niya sa ER ay tapos nang bihisan si Peachy ng hospital gown. May mga swero na ring nakakabit sa kamay nito at nanlumo siya nang makita ang sitwasyon ng dalaga. I'm sorry. Hindi na mauulit. Hindi na pangako. Maluha-luha niyang sabi habang haplos ang pisngi ni Peachy. Bumaba ang kamay niya sa tiyan nito at humingi na rin ng tawad sa anak nila.
Bumaba ang kamay niya sa tiyan nito at humingi na rin ng tawad sa anak nila. Tulog pa rin ang dalaga nang ilipat ito sa private room. Hindi niya sana iiwan kung wala siyang natanggap na tawag galing sa isang mahalagang investor. Nalaman niya rin na habang wala siya ay bumisita ang mami at daddy niya sa ospital. Sobrang nag-alala rin ang mamita niya na hindi makaalis sa villa dahil sumasakit na naman ang tuhod. Pero matinding sermon ang tanggap niya habang ka-video call ito. Pagbalik niya kinagabihan ay gising na si Peachy at nasasaktan si Yan nang marinig ang mga salitang binitawan ng dalaga. Kailan ba tayo magpapakasal? Peachy, pasensya na kung pinaghintay kita. Pero kasi gusto kitang bigyan ng ingranding kasal. Kaya sana'y bigyan mo pa ako ng… Wag na. Ayoko ng ingranding kasal. Pwede bang ipasikaso mo ng pag-alis natin? What do you mean? Gusto ko magpakasal tayo sa ibang bansa. Sige, kung yun ang gusto mo, gawin natin. Saan mo ba gusto? Kahit saan, basta may divorce. Peachy! Mula sa pagkakatihaya ay tumagilid ito ng higa, nakatalikod sa kanya. Siya naman ay nakaupo lang sa gilid ng hospital bed. Para kapag nanganak na ako, maghiwalay na agad tayo. Oo, wala akong kakayahang buhayin sa ngayon ng baby. Pero alam kong hindi mo siya pababayaan. At habang hindi pa siya nagkakaisip, hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. Nasa batas yun. Hindi ko naman siya ipagdadamot sa'yo. Gawin natin yon yan. Nang hindi kami nakakagulo sa personal mong buhay. Tumibok ng masakit ang puso ni Yan sa narinig. Alam niyang ang nangyari sa kanila ni Venice ang tinutukoy nito. Sa halip na sumagot ay lumapit lang siya kay Peachy para halikan ito sa ulo. Naalala niya kasi ang sinabi ng doktor. Bawal itong mainis, magalit o ma-stress. Kaya minabuti niyang huwag na lang sumagot. Siguradong gutom ka na. Nagpaluto ako kay mami kanina ng mga cravings mo. May mga santol at mangga din akong dala. Siyempre, mas maraming powdered milk. Hindi ito sumagot at nanatiling nakatalikod lang. Napakagatlabi si Yan dahil hindi talaga siya marunong manuyo. Pero naalala niya ang sinabi ni Rocco na kailangan ni Peachy ng assurance. Wala sa sariling kinuha niyang cellphone sa bulsa ng coat at tinawagan ng daddy niya. Nang sumagot ang amay kagad niyang sinabi ang gustong mangyari. Dad, I cancel my plan. Di ba sabi ko, tsaka na kami magpapakasal ni Peachy kapag nanganak na siya. Kasi baka ayaw niyang maglakad sa altar ng malaki ang tiyan. Dad, please help me. Gawan mo ng paraan na makasal kagad kami ni Peachy. Make it a grand garden wedding in a short period of time. Please. Dito kami magpapakasal. Ayoko sa ibang bansa dahil ayoko ng divorce. Sa sinabi niyang yon ay narinig niyang humalakhak ang daddy niya mula sa kabilang linya. Nakita niya ring iniba ni Peachy ang posisyon. Inalalayan niya pa nga na makaharap sa kanya at marinig ng malinaw ang lahat ng sasabihin niya. Hindi ko nakikita ang sarili ko na magkakaanak pa sa iba. Si Peachy lang ang nakikita kong maging ina ng magiging mga anak ko. I love her, Dad. I really do. Hindi ko alam kung kailan ko naramdaman, kung kailan nagsimula, but I love her. And I respect her. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya nagagawang halikan sa mga labi niya. Kahit gustong gusto ko at nababaliw na ako. Pero mahal ko siya at gusto ko siyang pakasalan. Oh my God, Arnolfo. May Yan is in love. Sige na, kausapin mo na yung kaibigan mong pari, please. Ipakasal agad natin sila. Kinikilig ako, Diyos ko. Narinig niya pang tili ng mami niya sa kabilang linya bago niya tuluyang ibinaba ang tawag. Nang tingnan niya si Peachy ay namumula, ang mukha na nakatitig ito sa kanya. Gusto mo rin naman ako, hindi ba? Yan. Sinabi ni Laila sa akin na gusto mo na ako nung mga high school pa tayo. At ngayon, siguradong mas lalo mo lang ako nagustuhan. Ako naman, hindi lang pagkagusto ang nararamdaman ko. Dahil mahal na kita, Peachy. Mahal kita. Kaya please, ayoko ng divorce. Dito na tayo magpakasal.
Yan. Nakakagulat. Nabibigla ako. Ginagap niya ang palad ni Peachy para lang makakuha ng lakas at maamin ang lahat ng nararamdaman para sa dalaga. I'm sorry pero mali ka ng akala. Hindi ko gustong ginawa ni Venice. Ayoko sa halik na yun. Mga labi mo lang ang inaasam kong mahalikan. Kaya pakasal na tayo, please. Tutuhanin na natin to. Huwag na tayong magsama na para lang sa bata. Let's live together. Dahil mahal naman natin ang isa't isa. Wala naman yun sa tagal ng pagsasama. Mas mahalaga pa rin ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Hindi ko na kayang itago pa to, Peachy. Hindi napigil ni Peachy ang pagbagsak ng mga luha. Marahan niyang hinila sa kamay si Yan para mayakap siya nito. Hindi niya akalaing magtatapat ito sa kanya ng ganon. Pakiramdam niya ay nasa ulap siya dahil pareho pala sila ng nararamdaman. Mahal din kita, Yan. Pero ayokong matali ka sa akin dahil lang sa... Don't say that. Gusto ko rin namang magpatali sa'yo. Kaya okay lang. Itatali na rin kita. At hindi na mapapakawalan pa. Gustong ngumiti ni Peachy sa narinig. Pero nakulong na lang sa lalamunan niya ang singhap niya. Nang mabilis na inangkinian niyan ang kaniyang mga labi. Para sa isang marubdob na halik. Halik na ilang buwan niya ring inasahang matikmang muli. Habang pinagsasaluhan ng masarap na halik na yon, ay ginagap niya ng kabilang palad niya. Ramdam niyang pagdaos-dos ng kamay ng binata roon. Kaya nang maramdamang parang may malamig na bagay itong pinasok sa daliri niya, ay natigilan siya. Habol hininga na pinaghiwalay nila ang kanilang mga labi. At gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Peachy nang makitang kumikinang na emerald ring sa kaniyang palasinsingan. Ano to? Baby, that's my proposal ring. Matagal ko nang gustong ibigay. Kaya lang, wala akong lakas ng loob. Natatakot akong ma-reject mo. At baka sabihin mong ayaw mo kong pakasalan. Kaya ngayong suot mo na yan. Wala ka nang kawala. Marry me. Di ba dapat will you marry me? Ang tanong mo? Hindi ka nagtatanong para mo kong inuutusan. Luha ang sabi ni Peachy, bagay na ikinatawa ni Yan. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, papakasal ka sa akin. Naintindihan mo? Baby, your mom is mine now at hindi siya pwedeng umangal. Bulong nito sa tiyan niya at hinalikan niyo ng matagal. Walang mapagsidla ng tuwa ang puso ni Peachy. Naging opisyal ng araw na yon ang relasyon nilang dalawa. Magmula ng araw na yon ay mas dumoble pang pag-iingat ni Yan sa kanya. Mas naging matamis ang pagmamahal nito, maging ang walang katapusang halik sa kanya. Paglabas ng ospital, ay dinala siya sa isang beach resort na silang dalawa lang ang naroon. Hinayaan siyang makapagpahinga ng sila lang at tunog lang ng paghampas ng alon sa dalampasigan ang naririnig. At habang naroon sa resort ay hinahanda naman ang kasal nila. Kahit busy sa pagluluto ay multitasking ang lalaking mahal niya. Laging humihingi ng update sa wedding nila. Pati na rin ang pagbabalik ng tiyuhin niya na nahanap na rin sa Manila. Dahil sa koneksyon ni Yan ay napadali ang paghahanap. Nalaman nilang nakulong sa isang illegal na working site ang Chong Lando niya at nawalan pa ng cellphone. Pero maayos na ang kalagayan at nakakausap niya. Saktong 6 na buwan ang tiyan ni Peachy nang magpakasal sila ni Yan. Grande pa rin yun, kahit sa maliit na panahong paghahanda lang. Halata na rin ang tiyan niya, pero maganda ang gown niyang suot. Ilang mga kamag-anak ni Yan ang dumalo at pamilya naman ni Laila ang mga bisita ni Peachy. Nang araw na yon ay nakarating ang tiyuhin niya at nagkasama na silang tatlo ni Lola Kunsing. Pagkatapos ng kasal ay nanatili pa rin sila sa villa dahil gusto rin naman ni Peachy na sama-sama sila. Kahit pa nakabili na ng bagong villa si Yan. At ang mas nakakatuwa pa ay nang umamin sa kanila si Laila at Rocco na may namamagitan na rin sa mga ito. Sobrang natutuwa siya para sa kaibigan.
Kung dati ay konti lang ang pamilya ng mga Rosales, ngayon ay dumami na sila dahil kay Peachy, lalo nang may panganak ang anak nila. Ni hindi sila kumuha ng yaya dahil ang mami ni Yanyan ay ayaw nang mahiwalay sa bata. Abala man si Peachy sa pag-aaral at abala sa trabaho si Yanyan, pero hindi nila nakakalimutang bigyan ng panahon ng isa't isa, lalo na ang makasama ang anak nila. Ganoon pa rin si Yanyan. Siya pa rin ang nagluluto para kay Peachy at minsan ay tagatimpla pa ng gatas sa gabi. Pero ang paghahanda ng mga gamit at baon niya bago umalis papuntang trabaho ay si Peachy na. Naging sandalan nila ang isa't isa at mas lalong minahal ang munting pamilya na kanilang binuo. Sa paglipas ng mga taon, alam nilang hindi magiging madali ang magpamilya, lalo na't bagong yugto ng buhay ni Peachy na makapagtrabaho. Matapos niyang makagraduate sa kolehiyo, dahil natapos niya ang kursong Office Administration ay sa kumpanya rin ng asawang bagsak niya. Hindi naman siya pinipigilan ni Yanyan na gawin ang mga bagay na gusto niya. At ang suporta at pagmamahal na natatanggap niya mula sa lalaking mahal ay labis-labis at buong puso niya ring sinusuklian. Ang kwento ni Peachy at Yanyan ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi madalas nagsisimula sa magandang pagkakataon. May mga desisyon tayo sa buhay na nagagawa habang nasa estado pa ng pagkabigla. Madalas nating pagsisihan ang mga desisyong yon. Pero laging tandaan na hindi ibinigay o pinaparanas ng Diyos sa iyo ang isang bagay kung hindi yun magiging makabuluhan. Malaking pagkakamali na binigay niya ng gano'n na lang ang sarili. Pero naging makulay ang buhay ni Peachy dahil sa nangyaring yon. Malaki naman ang naging epekto kay Yanyan. Ang dating maliit nilang pamilya ay madadagdagan pala dahil nakilala niya ang babaeng hindi niya akalaing bubuo sa kanya. Wakas! Isang magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Shoutout muna tayo kay Ma'am Maria Agustilo from Kuwait, Ma'am Jocelyn Domingo, Ma'am Flora Fes Parongao, Mr. Eddie Kudilan from Canada, Ma'am Maria Fe Orgin from Dubai, Ma'am Rosa Franca Abiliana from Cebu, Ma'am Jessica Barty from Spain. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Muli, ito po ang Tales of Siren. At hanggang sa ating muling kwento. Salamat po.